Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. Happy Sunday po. Tayo ngayon ay nasa ika-26 na linggo na sa karaniwang panahon, 26 Sunday in Ordinary Time. Masama bang maging mayaman? Halos lahat sa atin, ang pangarap ay maginhawang buhay. Wala namang nangangarap ng miserableng buhay. No? Halos lahat sa atin, yun ang pangarap. Kaya nga habang nagninilay ako, naalala ko every time na nanonood ako ng television show, especially po yung mga contest, di ba? No? Yung The Voice, ano pa, Pilipinas Got Talent, America Got Talent. No, kahit hindi na nga lang dito sa ating bansa, pag kayo mga Pilipino sumasali sa mga patimpalak, not only nationwide but even international, when the host, kapag yung host nagtatanong, bakit ka sumali sa patimpalak na ito, sa contest na ito? Anong pangkaraniwang sagot? No? Kasi gusto ko pong iahon sa kahirapan ang aking pamilya. Gusto ko pong tulungan ng aking pamilya na makaahon sa kahirapan. No? Hindi naman ang sagot sasabihin because I want to showcase my talent. No? The common answer palagi, other than parang second na lang yung to showcase one's talent Ang unang dahilan, because I want, through this contest, I want to win. Gusto kong manalo kasi sa pamamagitan nito, gusto kong iahon ang aking pamilya sa kahirapan. Totoo, merong mga swerte. No, merong mga taong dahil sa kanilang angking talino, nakaahon sa kahirapan. Pero, ano yung sad reality doon? Ang sad reality doon, na sabi ko nga sa inyo, what is common kapag palaging tinatanong, yun yung common na sagot. Gusto lamang sabihin sa atin na ang kahirapan ay isang realidad sa ating pamayanan. Ano? Ang paghihirap ng maraming Pilipino ay totoong nandiriyan. No? Hindi ito isang kwento lang. Ito'y isang katotohanan na nararanasan ng maraming pamilyang Pilipino. Ngayon, bakit ko ito binabanggit sa inyo? Kung papansinin natin ang mabuting balitang ating binasa at napakinggan, in the gospel, merong parable. No? And in the parable, sino yung mga bida? Ang mga bida sa parable sa gospel ngayon, una, yung mayaman. Pangalawa, si Lazaro na isang mahirap, isang pulubi. At pinakita sa atin ang kaibahan ng sitwasyon. Napakalayo. It is a very different kind of world kung saan nabubuhay yung mayaman at yung mahirap. Yung mayaman, sabi sa atin, ano ang damit? Mamahalin, marangya, maganda, no? Branded, no? Tapos sabi sa atin, kumakain ng sagana ng masasarap. Halos araw-araw siguro nagpipista. Para na lang, naalala ko yung isang awit ngayon ng upuan. No, parang ganun, di ba? Yun yung sinasabi. Merong kahit hindi naman araw ng merong hamon, merong kung ano-ano, di ba? Kasi nga yun ang buhay nila Whereas yung mahirap na si Lazaro nakalupasay, sugatan, tapos nilalapitan ng aso, dinidilaan yung sugat. Tapos siya nanginginain lamang ng mga mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman.
No, look at the difference of the world na kung saan nabubuhay yung mayaman at yung mahirap. Pero, pansinin natin, yung mayaman ba isang masamang tao? Hindi ho. Hindi naman talaga siya masama eh. Kasi nga, hindi nga sinabi sa atin na yung kayamanan niya nanggaling saan? Sa nakaw. No? Hindi kamukha ng maraming pinag-uusapan ngayon. No? Maraming mayaman, pero ang problema, yung mga sikat ngayon, nanggaling yung kayamanan saan? Sa nakaw, no? Sa korupsyon. No? Pero, isang mapapansin din natin dito sa gospel ngayon, napakagandang makita natin, sa mga susunod na verses, magkakaroon ng tinatawag nating reversal of situation. Bagamat totoo, malayo din yung distansya, pero magkakaroon ng pagpapalitan ng sitwasyon. Yung dating mayaman na kontento, naghihirap. Samantalang yung mahirap, nag-e-enjoy sa piling ni Abraham. No? Makikita natin yung reversal, magsisimula yan doon sa the moment na namatay. Anong sabi sa atin? The moment na namatay si Lazaro, siya'y dinala ng mga anghel kay Abraham. No? Samantalang yung mayaman, nagkaroon pa ng funeral, nilibing. At pagkatapos mailibing, no, saan siya humantong? Sa impyerno. Ano? Ayan. Nagkaroon ng pagpapalitan ng sitwasyon. At gusto kong bigyang diin yung salitang reversal. No? Sabi ko nga sa inyo kanina, habang sineshare ko sa inyo yung common na answer whenever the host asks a contestant sa isang patimpalak, gusto kong iahon ang aking pamilya sa kahirapan. Alam niyo po, ang kahirapan pwedeng ma-reverse. Totoo, di ba? Una, nanduro na yung pagsusumikap ng tao. Pero ang kahirapan na ating nararanasan sa lipunan ay maaaring ma-reverse kung magkakaroon ng tinatawag nating pagbabago ng puso at ng pagbabago ng attitude ang maraming tao. Yung problema kasi, una, yung sabi ko nga sa inyo, kung tatamad-tamad ka, hindi talaga mababago ang sitwasyon mo. Pero, another thing, na kung bakit kahit na masipag ang maraming tao, nananatiling mahirap pa rin because of the system. Yung sistema na hindi tumutulong at ina-address yung issue ng kahirapan. Bakit sinasabi ko kung hindi naman ina-address? Kasi some people who are in power, nasa kapangyarihan, they don't want that the rest of the Filipino people umangat sa buhay. Bakit? Kasi kapag umangat tayo, kapag maraming Pilipino umangat sa buhay, aasa pa ba yan sa bigay? Aasa pa ba yan sa ayuda? Na pagdating ng eleksyon, bibigyan mo ng ilang pirasong lata ng sardinas at ilang kilo ng bigas, kapalit na boto? Hindi. Kaya, pinananatili ang marami saan sa kahirapan. Diba? Kaya nga, sabi ko nga sa iyo, tingnan nyo, anong ginagawa? Instead of addressing the issue on poverty, anong pinopromote sa atin? It is the culture of mendicancy. Yung kultura ng paghingi na lamang ng ayuda. O, tingnan nyo, ano yung mga programa ng government for peace? Tupad. No? Ito ba'y nakakatulong talaga? O yung mga taong tumatanggap ng ayuda, umasa na lang may ayuda naman. No? O, diba? Parang instead na turuan yung tao na, eto, kailangan ng trabaho para mabuhay, turuan, at paghihirapan, hindi yung ibibigay mo na lang. Kaya nga, tingnan nyo, anong nangyayari? Yung mga naka-4-piece, minsan nakikita ko, saan mo makikita? Pagkatapos na tumanggap, nag-iinuman, nagsusugalan, no? Nagtotong eats.
O, di ba? O, totoo po yun. And even if we will go back to our experience of the pandemic, no? Yung panahon ng pandemya, sino ang talagang totoong nahirapan? Hindi naman yung mga tumatanggap lang ng ayuda eh. Ang totoong hirap ng panahon na yun, yung mga taong kumakayod at lumalaban ng patas. Kasi hindi sila makalabas ng bahay. Di ba totoo? Samantalang yung mga nakaganon lang, tuwang-tuwa, sana tumagal pa yung pandemya. Kasi mas madali ang buhay kasi palaging may ayuda. Kaya tingnan nyo, poverty can be reversed. The situation of many Filipino people, ng maraming tao, can be reversed if our attitude, if the system is going to change. Kung mababago. Kung mababago rin yung attitude natin, ang problema, eto pa, isang problema ng mayaman. Ang problema ng mayaman is not his richness. Ang problema na, kasi, may mga mayaman, hindi lamang nagbabakod ng matataas para bantayan ang kanilang kayamanan. Nagbabakod ng mataas para hindi makita ang kalalagayan ng iba. Tingnan nyo, when we are insensitive sa kalalagayan ng iba, at ang iniisip natin palagi, ako naman nagpakasakit nito eh. Ako naman nagpakahirap nito, ako naman nagpagod nito eh. Oo nga, ikaw nga nagpagod. Pero hindi mo manaalala na wala ka kung wala namang biyaya na pinagkakaloob sa iyo ang Diyos. Na kahit anong pagsusumikap mo, hindi mo makakamtan ng mga bagay na ito kung walang biyaya na pinagkakaloob sa iyo ang Diyos. Minsan ganun ang isip natin because ako naghirap, ako nagpakasakit, akin lang to. Okay, I don't care. No? Minsan, that is our attitude. Kaya nga, saludo ako sa mga taong pagka umaangat sa buhay, nag-iisip ng paraan na makatulong sa iba, na umangat din ang kalalagayan ng iba sa buhay. Kaya, grateful ako sa mga taong yun, hanga po ako sa kanila. Kasi hindi lang yung sarili nila ang gusto nilang umangat sa buhay. No? Kaya tingnan nyo, yung kayamanan nila, yung blessings na tinanggap nila, ay binabahagi sa iba and they become also a blessing to others. At tandaan po natin ito, no? Sino ba sa atin ang ayaw mapunta sa langit? Wala naman lahat naman. Pero alam nyo, the actions, the decisions that we do today, ngayon, in the here and now, matters a lot. No, bakit po it matters a lot? Kasi po, yung mga ginagawa natin ngayon, yung mga desisyon na ginagawa natin ngayon, yung mga kabutihan na ginagawa natin ngayon sa ating kapwa, no? Kung naging malupit tayo at naging insensitibo sa kalalagayan ng iba, no? Yun po yung it can either brings us closer to God, to God's kingdom, or it can make us away from the kingdom of God. Yun ho ang maglalapit at maglalayo sa atin sa kaharian ng Diyos. No? Kaya sana, huwag tayong maging bulag, huwag tayong maging manhid, huwag tayong maging insensitibo. Kung pinagpapala ka, be a blessing to others. Ngayon, sabi natin, poverty can be reversed kung magbabago tayo ng pananaw sa buhay, kung magbabago ang ating puso. But there are certain things that cannot be reversed. No? Tandaan natin yun. Habang nabubuhay tayo, we can change. But there are certain things that we can no longer change. At ano po yung mga bagay na irreversible? Sinong hindi mamamatay? Lahat tayo mamamatay. At pagka tayo namatay, haharap tayo sa Diyos. At pagharap natin sa Diyos,
huhusgahan tayo. At sa paghuhusga na yon, sa paghukom na yon, we can no longer change the fact na hindi tayo naging mabuti sa ating kapwa-tao. We can no longer change na wala tayong ginawa para iangat ang kalagayan ng iba. At kung mayaman ka, yung kayamanan mo ang nagdala sa'yo sa sitwasyon na ayaw nating mapuntahan. No? Kaya, ano yung challenge sa atin? Ang hamon sa atin, sabi ko nga sa inyo, ano man na ginagawa natin ngayon, binibigyan tayo ng kakayanan, gamitin natin. No? Habang buhay, may pag-asa, may magagawa tayo. Pwede din nating baguhin ang kalalagayan ng ating kapwa. Hindi lamang yung kalagayan natin, maging ang lipunan natin, mababago natin hanggat may buhay. Pero pagka tapos ng buhay na ito, naubos na yung mga pagkakataon na pinagkalob sa atin, gustuhin man nating magbago, hindi na natin ito mababago. Kaya sana, habang pinagkakalooban tayo ng pagkakataon, huwag nating sayangin. Gamitin natin ang anumang pagkakataon, pagpapala na pinagkakalob sa atin ng Diyos.